Ika-30 kabanata, sa pagpapatuloy. Naiisip niya noong dumating ang amang Lawin na pasugad sa ahas. Tinamaan niya ang ahas sa mata gamit ang matatalas niyang mga kuko. Ngunit ang inahing Lawin ay tinamaan ng buntot ng ahas na makikita ang talsika ng mga dugo nito. At pagkatapos seryoso pa niyang naiisip, ang pagkamatay ng inang Lawin na makikita ito sa lupa na puno ng dugo ang balahibo. Nandilat ang mga mata niyang may tumutulong pawis sa ibaba ng kanyang mata. Namuli na namang sumugod ang amang Lawin sa malaking ahas. Sa kanilang salpukan naputol ang paa ng amaheng Lawin, na dahil doon, agad na pumunta ang malaking ahas sa malaking puno. Kung nasaan ang mga inakay ng mga ito na makikita ang mga ito na umiiyak. Malakas na humuni ang amang Lawin habang ito ay lumilipad nang wala ang isang paa. Naikinalaki ng mata niya na naguguluhan kung tutulungan ba niya ito. Na makikita ang mata niyang nakakunot ang muka na sinabi pa niya na mamamatay, ako. At pagkatapos naalala niya habang siya ay naghuhukay ng lupa habang sinasabi niya na ang hirap ng buhay. Sa paghuhukay ng lupa, na sino man ang mamatay, nagiging alikabok. Kahit sino pa man, o kahit ano pa man yan, na naalala niya ang kanyang ama na nakatingin sa kanya. At noong pilit siyang inaabot nito. At nang tumulo ang kanyang luha sa inukit niyang imahe sa kahoy. At naiisip pa niya ang iba't ibang nangyari sa kanyang buhay. Dagdag pa niya na makikita ang mga namatay na inilibing niya na ang namamatay, nagiging alikabok. At noong sinunog ang nayon dahil sa kumalat na sakit, na siya ay naiwan na lang nag-iisa na nakamakmak na nakaupo sa lupa. Na mariin siyang nakatingin na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi ko na kayang hayaang sumuko ako. Hindi na muli. Dagdag pa niya habang umaakyat ang ahas sa malaking puno, na muli na namang sinugod ito ng amaheng Lawin na kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, kung nasa harap ko na. Na sinabi niya ng seryoso na rin, na tinanggal niya ang pagkakahawak niya sa kamay ni Irene at sinabi na sandali lang, babalik ako, at pagkatapos tinanggal niya ang balabal na sinabi pa niya na anumang mangyari, huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Dagdag pa niya na pakiusap, hintayin mo ako rito. May gulat sa muka ni Irene na napasabi na Yonbi. At pagkatapos ay tumalon siya sa malaking bato. Pagkalapag niya, agad na siyang pumulot ng bato sa lupa. Na malakas na ibinato ito sa ahas habang sinasabi niya na tumigil ka riyan. At habang gumagapang ito sa malaking puno, nasapul nito sa may mata na makikita ang talsika ng dugo nito. Na agad na bumaling habang ito ay nagagalit. Lumapag siya sa lupa habang dumadaos-os na sinabi niya sa isip na ito ay nasapul. Muli na naman siyang nangamba na nakatingin dito. Nang tamaan ang amaheng Lawin ng buntot ng malaking ahas. Na ito ay makikita na bumabagsak na puno ng dugo ang balahibo. At pagkatapos ay mabilis itong tumingin sa kanya na may lumiliwanag na mata. Muli na naman niya itong binato habang sinasabi sa kanyang isip na buwisit. Hindi ito sapat ang lakas. Napasabi pa siya sa isip ng ang ahas ay tumakbo papalapit sa kanya na nalintikan na, napakabilis niya. Pinapanood siya ng dalawa na napasabi ng mahina si Irene habang napatakip ng bibig na Yonbi. Hinawakan naman ng mahigpit ng lalaki ang plauta na itinapat niya sa bibig na sinabi nito sa isip na nako. Ito ay tiyak na isang emergency situation. Malapit na ang ahas sa kanya na agad siyang tumakbo sa gilid na sinasabi pa niya sa isip na sige. Halika. Mabilis naman niyang naiwasan ang pagkagat sa kanya nito habang napasabi siya sa kanyang isip na ang tunog ng plauta. Nagpagulong-gulong siya sa lupa habang ang ahas ay dumiretso papunta sa dalawa. Na napasabi pa siya sa isip na buwisit. Hindi dyan. At pagkatapos madiin niyang itinapak sa lupa ang kanyang paa na naghandang humabol sa ahas. Na sumigaw siya na makikita ang buntot nito na huwag kang pumunta dyan. At malakas niyang tinadyakan ng buntot nito na nakahabol na siya sa kalahati nito. Na makikita si Irene na natatakot habang yakap ang balabal niya na sinigaw pa niya na rin. Makikita ang mukha niyang may pawis sa pisngi na napasabi pa siya na buti na lang, ligtas si Rin. Mabilis niya itong niyakap habang nakatingin siya sa likod na sinabi niya sa isip na kung ganun, iyon ay ang escort na si Uncle. Na napangiwi sila ng muka na nakatingin dito. Na ang tiyo na sumusunod sa kanila ay kinain ng malaking ahas. Na ang hawak nitong maliit na plauta ay nahulog sa lupa. Napaupo sila sa damuhan habang si Irene ay nakayuko sa katawan ni Yonbi na sinasabi sa kanya na rin. Siguradong nagpadala siya ng emergency signal. Paparating na ang mga tao mo,
Kaya pwede ka bang maghintay dito sandali? Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang mga palumpong na ito ang siguradong pinakamalapit kung sakaling may darating na tao. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na tumakbo ka mag-isa sa daang ito, pero baka mas mapanganib para kay Rin na hindi alam ang daan. Dagdag pa niya sa isip habang nanginginig na nakatingin sa kanya si Irene na bagkos. Subukan na lang nating magtagal kahit paano, kailangan kong ilihis ang atensyon nito. Lumabas siya sa damuhan na humarap siya sa ahas, sinasabi niya sa isip na buwisit. Paparating na ulit ang halimaw na ito. Mabilis itong tumakbo pasugad sa kanya. Habang pinag-cross niya ang kanyang kamay na mabilis na itinaas na sinabi pa niya sa isip na kung iiwas ako, mamamatay si Rin na nasa likod ko. Kailangan ko itong pigilan dito kahit paano. Kailangan kong magtiis. Bawat segundo ay mahalaga hanggang dumating ang backup. At pagkatapos isang malakas na paghampas ng buntot ang kanyang hinarang na ikinatalsik niya ito habang dumadaing ng sakit. Napahawak sa bibig naman si Irene na mahinang napasabi na yon B. Malakas siyang tumalsik sa hangin habang umiikot siya na papunta sa puno. Pumatong siya dito at agad na tumalon pabalik. Na agad na hinagis niya ang kutsilyo na may tali sa malaking ahas. Malapit na itong tumama sa ulo ng ahas. Ngunit mabilis nitong inilihis ang ulo nito na tumama sa katawan nito. Dahil sa kapal ng kaliskis nito, tumalbog lang ito. Pinabalik niya ang kanyang kutsilyong may tali habang bumaba siya sa lupa. At pagkatapos ay napasok siya ng dugo habang sinasabi niya sa isip na kahit sinadya kong bawasan ang pinsala sa pamamagitan ng pag-atres ng katawan ko, pakiramdam ko pa rin na parang aapaw palabas ang mga bituka ko. Nakatingin sa kanya si Irene na may luha sa kanyang sulok ng mata habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig at ang isa ay kinakamot ang lupa na makikita ang mga kuko niya ay nasisira. Gumagapang na naman ito na sinabi niya sa kanyang isip na itong hayop na to, paparating na naman. Kung tatamaan ulit ako, mababasag na ang katawan ko. Nakangiwi siya ng muka habang tinatanggal ang pulse ares na mabigat, sinasabi niya na hindi ko papayagan to. Hindi ko hahayaang matapos ang buhay ko ng ganito lang sa isang ahas matapos magduse sa ilalim ng isang buwisit na master. Dagdag pa niyang sinigaw sa isip na pero ano bang dapat kong gawin? Nagbagsakan ang mga pulse ares sa lupa na makikita ang bigat nito nang tumama sa lupa. Na sinabi pa niya sa isip na buwisit, dahil nasa panganib na rin naman ako, isagad na natin lahat sa galaw na to. At dito na po nagtatapos ang 30 kabanata. Ika-31 kabanata, ang nakaraan. Pinabalik niya ang kanyang kutsilyong may tali habang bumaba siya sa lupa. At pagkatapos ay napasok siya ng dugo habang sinasabi niya sa isip na kahit sinadya kong bawasan ang pinsala sa pamamagitan ng pag-atres ng katawan ko, pakiramdam ko pa rin na parang aapaw palabas ang mga bituka ko. Nakatingin sa kanya si Irene na may luha sa kanyang sulok ng mata habang ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig at ang isa ay kinakamot ang lupa na makikita ang mga kuko niya ay nasisira. Gumagapang na naman ito na sinabi niya sa kanyang isip na itong hayop na to, paparating na naman. Kung tatamaan ulit ako, mababasag na ang katawan ko. Nakangiwi siya ng muka habang tinatanggal ang pulse ares na mabigat, sinasabi niya na hindi ko papayagan to. Hindi ko hahayaang matapos ang buhay ko ng ganito lang sa isang ahas matapos magduse sa ilalim ng isang buwisit na master. Dagdag pa niya na sandali, ano nga ulit ang sinabi ng master na dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Na naalala niya ito na napahingang sinabi sa kanya ng kanyang master na hindi ko alam kung paano biglang tumaas ng ganun kabilis ang panloob mong enerhiya. Dagdag pa niya habang ibinabato ang kutsilyo sa hangin na pero, hindi mo pa rin kayang kontrolin ang kidlat na espada, hindi ko talaga matanggap kung gaano ka kaawa-awa. Sinabi pa niya sa kanya na noong bata pa ako, kaya ko nang ganap na kontrolin ang kidlat na espada, samantalang ikaw naman ay mukhang kawawang-kawawa pa rin dyan. Inabot sa kanya ang mga utsilyo na sinabi pa sa kanya na mag-ensayo ka na simula ngayon na ihagis ang 4 ng sabay-sabay. Ikaw na kaawa-awang basura. Inipit niya ang mga ito sa kanyang daliri na tila sumusuntok sa hangin, sinabi niya na nagtagumpay na akong ihagis ang 2 ng sabay, at napaikot ko pa sila habang nasa ere. Dagdag pa niya habang ibinato ang mga kutsilyo sa malayong puno, na pero sinasabi mo sa akin na hindi ko pa rin sila kayang kontrolin. Napahimas ng balbas. Ang kanyang master na tiningnan siya ng madiin na humingang, sinabi na kaya, ano ngayon?
Iniisip mo, na ang hawak mo ay biluedo? Napaurong siya na sinabi na ano, kung ganun, ano ito? Dagdag pa niya na kung hindi, ano ito? Ang biluedo ay isang lightning sword. Tumawa ang kanyang master na may pilyong muka na nakatingin sa kanya. Na nagtayuan ang kanyang balahibo na sinabi niya na bakit. Sinabi mo na biluedo ito nung ibinigay mo ito sa akin. Umupo sila habang may hinawakan ang kanyang master na sinabi niya sa kanya na tanga. Halika rito at tingnan mo. Hawak ng kanyang master ang kumikinang na kutsilyong may tali na sinabi sa kanya na nakikita mo ba ito? Dagdag pa niya habang dinampian ang tila sinulid na gagawin mo ito ng ganito. At pagkatapos ay napanganga siya ng lumipad ito sa hangin na ang pangalawang talam sa dulo nito ay lumabas. Dagdag pa ng kanyang master sa kanya na ganito pa ang gagawin mo. Na mabilis niya itong pinasayaw sa hangin habang pinapaikot niya ito. Dagdag pa niya na ganito pa. At ganito pa na makikita ang kanyang master na marami ang itinira. At pagkatapos napangisi siya habang napataas ng isang kamay na sinabi sa kanya na nakita mo ba yun? Napanganga naman siya na hindi makapaniwala. Napaluhod na lang siya sa gilid ng kanyang master habang sinasabi nito sa kanya na makikita ang mga usok sa kanilang unahan na ito ang kidlat na espada. Tumingin sa kanya, na makikita ang isnulat ng kanyang master sa lupa na sinabi niya na kung nais mong makontrol kahit isang kidlat na espada, dapat kayanin mong sabay-sabay na kontrolin ang 10 espada ng practitioner. Gets mo na ba ngayon? Tanga ka. Ang ibig sabihin ng isinulat ng kanyang master sa lupa ay tanga. Dagdag pa ng master niya habang nakasimangot na nakatingin ito sa kanya na araw-araw ay delikadong panahon sa buhay mo. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat gawin kapag nakaharap ka sa ganitong mapanganib na sitwasyon, kaya makinig kang mabuti. Na seryosong sinabi sa kanya ng kanyang master na, huwag kang makikipaglaban sa kahit sino, o sa kahit anong mas malakas kaysa sayo. Naiintindihan mo, at kung sakaling madamay ka sa ganung sitwasyon, tumakbo ka. Basta tumakbo ka palayo ng mabilis hanggat maaari. Nagulat naman siya na napasabi na anong klaseng solusyon yun. Sinabi sa kanya ng kanyang master habang nakatingin sa kanyang nakakrus ang kamay sa katawan na ibig sabihin, ano pa bang magagawa ng mahina tulad mo bukod sa tumakbo? Ni bato nga, hindi mo kayang hatiin ng malinis gamit ang kamay o kahit ang kutsilyo mo. Na sinabi naman niya na paano kaya kung alisin ko ang mga kadena na ito? Sigurado akong kaya kung hatiin ng malapad ang bato. Nagalit ang kanyang master na sinigaw nito sa kanya na kalokohan. Hinawakan ang kanyang braso na itinuro ang pus ares niya na sinabi pa sa kanya na ito ang iyong limiter, at sabay pa, ang iyong armor. Kung aalisin mo ito at gagamitin ang buong kakayahan mo sa kasalukuyang antas mo, hindi kakayanin ng katawan mo at magsisimulang masira mula sa loob. At huwag mong kalilimutan yan. Huwag gamitin ang buong lakas mo. Balik sa kasalukuyan. Tinatanggal niya ang pulse ares na sinasabi niya buwisit, alam ko naman yon, pero, kung hindi ko gagamitin ang buong lakas ko, mamamatay ako. Ibinaksak niya ang kanyang pulse ares sa lupa na makikita ang bigat nito na sinabi pa niya sa isip na buwiset. Sige na nga, dahil delikado na rin ako, ito na lang ang pagkakataon na maaari kong pagtuunan ng lahat. Na makikita siya na tatanggalin na rin ang pulse ares sa kanyang paa. Na ito ay makikita na inilapag niya sa lupa. Na ang ahas ay mabilis na sumusugod sa kanya habang nakalabas ang dila. Pinagkrus naman niya ang kanyang kamay sa unahan hawak ang kutsilyo na nag-iipon ng enerhiya sa kanyang katawan. Na tinatawag niya ang kasanayang ito na Yongse Semgyul. Yomyeong Chon-an na makikita ang kanyang mga mata na dumadaloy ang tila sinulid sa harapan niya. Tumalon siya sa ere habang itinira ang kutsilyo sa ahas na. Sinasabi pa niya sa isip na ito lang ang tanging pagkakataon ko para talunin ito. Ang katawan ko ay kakayanin lang ito sa huling pagkakataon na ito. Na ginamit niya ang kanyang kasanayan na lightning sword, Jiamlo Sasal. Dagdag pa niya sa isip habang nakatiwarik na itinira ang kanyang sandata na ituturing ko ang bagay na yun bilang aking master at gagamitin ko ang buong kakayahan ko. Ang bagay na yun ang aking master. Ang masamang tarantad ang master na yun. Na sinabi sa kwento na itinuring niya ang ahas bilang kanyang amo. Dagdag pa sa kwento na yung sa Semgyul, Wei, yung Lozal. Tungkol sa kahulugan ng mga kasanayang ito, sinubukan kong magsaliksik at magtanong sa ibang tao pero wala pa ring malinaw na sagot. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko kaya iniwan ko na lang ang mga salita na ganoon na lang.
Na makikita ang kanyang master sa ahas na sinabi pa niya sa isip habang itinira niya ito ng kutsilyo na mamatay kang, gago ka. Na makikita ang mga kutsilyo niyang itinira na nagkakaroon ng kidlat na tatama sa malaking ahas. Tinamaan ito malapit sa mata at sa batok na sinabi pa niya sa isip na nakapasok na. Habang bumagsak siya sa lupa makikita ang pinagtanggalan ng mga pulse areas niya ay sumasakit na napasabi pa siya sa isip na hindi pa tapos. Na ang malaking ahas ay nagwawala dahil sa mga tumusok sa kanyang kutsilyo ni Yeonbi. Nakangiwi ang mukha niya na muli na namang aatake. Na sinabi niya sa kanyang sarili na ang totoong laban ay ngayon na. Malakas na tumira siya ng tila kidlat papunta sa malaking ahas diretso sa bunganga nito. Napangiwi siya ng muka nang may mapansin siya. Habang nakatusok ang kutsilyo sa bunganga nito malakas na pumapalag ang ahas. Na ang buntot nito ay malakas na winasiwas papunta sa kanya. Napasabi naman siya sa isip habang napahawak sa lupa na buwisit. Muntik na akong mamatay, buti na lang nakaiwas ako, kung hindi. Nakangiwi siyang hinatak ang mga sinulid habang sinasabi niya sa isip na hindi ba mamamatay ang hayop na yon. Sa ganitong bagay, at pagkatapos bumagsak ang malaking ahas sa lupa na tinanggal na niya ang kutsilyo sa bunganga nito na makikita ang dugo dito. Naubos ang lakas niyang sinasabi sa isip na sa kabutihang palad, mukhang hindi nagkatotoo ang hula ko. Bumagsak siya sa lupa na sinabi pa niya sa isip na parang mababasag ang katawan ko. Kung susubukan kong magtiis pa, malamang babagsak na talaga ang katawan ko. Na mapapakinggan naman ang boses ni Irene na tinatawag ang kanyang pangalan. Mabilis itong lumapit sa kanya na sinasabi na Yeonbi. Ayos ka lang ba? Na makikita rin ang ahas na nakabulagte sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon habang nag-aalalang sinabi ni Irene na mukha kang may sakit. Dapat humiga ka na lang. Tumugon naman siya na pinilit ko ang sarili ko, pero dapat ayos lang ako, siguro. Pero, paano ka naman, Rin? Bakit ka bumalik? Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili kang nakatago? Hawak niya si Yeonbi na sinabi sa kanya ni Irene na pasensya na. Naisip kong pumunta rito sa halip na bumalik. Tumugon sa kanya si Yeonbi na ano. Hinawakan niya ito sa balikat sabay tawa. Sa tulong ng balikat niya tumayo siya habang sinasabi na rin, ang bait mo. Kung ako ang nasa posisyon mo, siguradong magagalit ako na dinala kita sa bundok at muntik nang mapatay ng ahas. Ako dapat ang humihingi ng paumanhin, sa gwardya, at sayo, Rin. Nakatingin sa kanya si Irene na sinabi niya sa kanya na pero ginawa mo yun para iligtas ang ibon. Nakahawak siya sa balikat niyang umiiyak na sinabi sa isip na kung hindi lang ako ganun kaina. Hindi sana nasaktan si Yeonbi, o kahit sino man na nagpoprotekta sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata.